Hello po mga kabebe, magandang buhay po sa lahat. So, medyo masakit po yung mata ko oh. At yun nga, shoutout nga po sa mga sumabaybay po dito po sa duck girl nyo, yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga, ay, tignan nyo. Tignan nyo. At yun nga mga kabebe is, ngayon po is, may mga kabebe nga po tayo na nagtatanong. So, alam nyo ba mga kabebe na bawat tanong nyo po sa pagtatanong nyo, mga negatibo at positibo, ay malaking tulong na din po sa mga nagsisimula pa lang dito sa mundo ng duck farming. At yun nga ay bawat tanong nyo po ay sasagutin po natin yan sa makakaya po natin at sa paraan lang po na paano ko po na-manage dito po sa mundo ng duck farming, lalong-lalo na po at dito po tayo nagpapastol kung saan yung ani ay andun din po tayo. So dito nga po sa likod ko mga kabebe is kahapon, ito ay bagong ani. So ang nangyari, tignan nyo naman yan linis na po mga kabebe at dito sa katabi niya po ay may tanim na po siya. Ganon po kadali yung area na lininis po mga kabebe. So, kasi ganon yung nangyari. Ang mangyayari na naman po is mahihirapan na naman po tayo at maghahanap na naman po tayo ng area na lilipatan. At yun nga, babalik tayo kasi mahaba-haba na yung intro natin. So, yung tanong nyo po mga kabebe is napakahalaga po talaga, lalong-lalo na po sa mga nagsisimula pa lang dito sa mundo ng duck farming at gusto pang magsimula dito sa mundo ng duck farming. At baka itong tanong na to ay isa din po sa katanungan mo. So, ito po yung tanong ng kabebe natin, si Sir Franklin Del Mundo. Yan po yung tanong niya po. Yan po. At shout out din po sa mga OFW natin dyan na patuloy din po na sumusuporta po sa duck girl nyong Marites. At yun nga, kasi nga dito nga po sa mga videos ko po ay nakapokus po talaga tayo kung saan ay ginagala or pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin mga kabebe. At yun nga, ito nga po yung katanungan ni Sir at sasagutin po natin ito mga kabebe. At ano ba daw yung magandang breed na itik? Magandang katanungan din po yun mga kabebe. At yun nga, sa paraan nga po ng pag-alaga is depende pa din po kung ano talaga yung gusto po natin. Kasi nga sa pag-iitik nga po mga kabebe, sa paraan ko po is pastol or free range po. So ito pong mga alagang itik ko kasi nga po ay pinapastol po natin. At base din po sa experience ng iba is maganda po talaga ang itik pateros kung ipapastol po talaga. Kasi pag itik pateros po talaga mga kabebe, ito po yung tinatawag na sundalo sa kapalayan. Kasi nga po ay kaya nga po nilang mag-survive sa ganitong paraan ng pag-aalaga po or ganitong paraan na pamumuhay. Dahil pag ganitong itik pateros po itong mga alagang itik natin na inalagaan, lalo po at pasto lang po yung paraan po ng pag-aalaga natin is napakalaking tipid po para sa atin. Bakit? Advantage po ng itik na pateros ay naipapastol po natin sa area or nagagala po natin na hindi po sila sensitibo. Marami po ang mga disadvantage at advantage din po sa ibang itik. Maraming itik kasi din po dyan mga kabebe. Pero itong itik pateros po talaga is napakaganda po talaga na simula, lalo at sa area na paglalagyan mo is napakalawak. Katulad ng paraan ko, itong kapalayan po kung saan ay dito ko po sinasabak itong mga alagang itik ko. Sa itik pateros po mga kabebe, dito po talaga pag ipastol mo itong mga alagang itik pateros mo is no worries po tayo kasi kaya po nila talagang mag-survive sa init at ulan. Maliban na lang po kung habulin sila ng hayop,
kung ano-ano pa dyan. Natural lang po yun na maging sensitibo po ang mga alagang itik natin. Pero yung nakaganda lang din po talaga sa itik pateros po, pag ganitong pastol lang po talaga yung paraan po natin, is hindi po sila madali na nagugulat o sa Bisaya pa kanang mabugak ba, magulatin. Yung pag may lilipad na ganyan-ganyan or hindi sila masyadong naapektuhan, hindi sila masyadong na-stress sa mga ganun kasi nga ay sanay nga po itong mga alagang itik natin na patiros, kung tawagin nila ay native nga po na itik. Kasi nga ay yun nga, kung sa breeder lang po talaga, kung sa pastulan lang din po, disclaimer lang din po sa mga eksperto na din po sa mga itik na nag-aalaga na po ng dekada. Hindi ko din po masasabi na itong itik na pateros ay magandang breeder. Ang sinasabi ko lang po dito sa videos ko, pag ganitong paraan mo talaga is pastor or igagala lang po yung itik mo, siguro may sasuggest ko po talaga sa iyo, kabebe, is napakaganda po talaga yung itik pateros. Pag poultry naman po yung pag-uusapan natin, disclaimer lang din po sa mga nagpo-poultry po ng mga itik. Ito lang po ay base lang din po sa mga napagtanungan ko, sa mga kakilala kong nag-aalaga din sa mga itik na ito. Magandang itik na breeder po talaga pag ipo-poultry mo, kasi nga is poultry is itik Pinas or Kaki. Yan po yung mga itik na mayayamanin. Kasi nga po pag poultry nga po ang pag-uusapan natin, nasa 80% po talaga yung nagpo-poultry po talaga ng itik Pinas. Kasi nga po maliban sa malalaki po yung mga itik Pinas is yung mga itlog po ng mga itik Pinas is kumpara po sa itik pateros ay medyo diferensya po. Kung sa kalakihan lang po is malaki po talaga yung itlog ng itik Pinas or Kaki kumpara po sa itik pateros. Yun lang din po yung advantage din po ng itik Pinas. Pag yung itik pateros din naman, yun din yung disadvantage nila, yung size po ng itlog po. Yun din po yung basihan po natin pag ganitong breeder po yung pag-uusapan po natin. Pero yun nga, halos nga po dito sa kuan is itik Pinas po yung hinahanap nila. Siguro is ipopoultry nila. Pero yung mga nagsisimula po, katulad po nung kakilala ko din po na mangiitik, kasi nga baguhan pa din po siya, is nakabili po siya ng itik Pinas. Kasi nga ang itik Pinas naman po talaga is masasabi po talaga natin na magandang breeder. Malalaki po sila na itik. Yung terno po yung kulay nila, tapos terno po yung laki nila, hindi po katulad ng itik pateros na may medyo malalaki, may medyo maliliit. Yun po yung disadvantage po ng itik pateros at itik Pinas or Kaki. Yun nga, kung sa breeder nga talaga yung pag-usapan, kasi nga yung kakilala ko, nagbili nga siya ng itik Pinas. Maganda po talaga yung pundasyon po ng itik Pinas kumpara natin sa pateros po na itik. Yun nga is advantage at disadvantage nga po yun pag ipapastol nga po natin sila sa area or igagala po natin yung mga itik Pinas is sa naobserbahan lang po sa nakabili ng itik Pinas is napakalaking problema po para sa kanila. Kasi na imbes na tumaas po yung egg production po ng itik nilang Pinas, is ang nangyari po is bumababa po yung egg production kumpara po sa itik pateros. Kasi nga po pag itik Pinas is ipapastol mo ito, kasi magandang breeder naman talaga yan eh. Yan po talaga yung sa mga malalaking poultry is yung magandang breeder po talaga, ang katapat niyan is yung itik Pinas tapos yung itik Kaki. So ang nangyari po ay bagsak po talaga yung egg production po ng itik Pinas. Yun lang din po yung disadvantage po pag ipapastol mo itong itik Pinas dito sa area, kasi nga ay madali lang po talaga silang nai-stress, lalo na po pag hindi naman natin maiwasan pag ganitong open area po tayo naglalagay ng itik, is may mga
hindi po talaga nating inaasahan, katulad na lang po ng ibon, mga kalabaw, anong baka or kabayo na andito po talaga sa area lang din po nakakalat, is yan po is napakadali po nilang magugulat. Tapos nai-stress na po yan sila, tas hindi na sila kakain, yung ikot na ikot sila sa isang area. Yan yung isang naobserbahan po ng kakilala ko, yung kaibigan ko na katabi ko din po yung itik niya dati. Na-miss nga ako doon kasi nga is first time ko nakakita ng itik Pinas. Tapos pareha-pareha yung kulay, may itim, tas kulay kaki. Yun, na-miss talaga ako. Pero hindi po ibig sabihin na ma-miss ka is ma-miss ka din po sa resulta po. Kasi nga, depende nga din po yun sa area na paglalagyan natin ng breeder. Is may mga itik pateros din naman po tayo mga kabebe na malalaki din naman po ang itlog. Depende pa din po yan sa klase ng pagpapatuka mo po. Yun nga, may mga kwan din po tayong nagpo-poultry din po na itik pateros din po, is wala naman pong negatibong feedback kasi nga is yung mga itlog is nakadepende nga din po sa protein na iniintik ng katawan po ng mga alagang itik natin. Kasi pag yun nga, maraming protein na kinakain po yung mga alagang itik natin, is nagre-resulta po yun sa eggshell po ng mga alagang itik natin. At yun nga yung mga natin, mga disadvantage nga natin kung depende kasi yan mga kabebe kung anong paraan po ng pag-aalaga mo ng itik, tas saan mo ba ito ilalagay, yun po Kaya ang breeder po na maganda talaga kung ganito, kasi nga ako pag poultry talaga yung pag-uusapan natin is nasa 30% lang po talaga yung maisasagot ko kumpara po sa ganitong paraan na pagpapastol is masasagot ko po yung mga katanungan nyo. Kasi nga dito nga po sa area na pinaglalagyan ko is araw-araw po natin na experience yung iba't ibang sitwasyon, iba't ibang paraan o diskarte na pwede ko din pong maibahagi sa inyo na gustong magsimula dito sa mundo ng duck farming. At yun nga, sobrang mataas po yung explanation natin. Marites talaga yung kabibi nyo. Ay, anong mangyayari? Mabunga nga talaga tong kabibi nyo So, ang nangyayari po talaga, ang sagot ko po talaga doon kung ano magandang breeder na itik is, syempre, itik Pinas, itik kaki po talaga yung magandang breeder. Pero depende po yun sa'yo kabibi. Kung yun nga, sinasabi ko nga, depende sa'yo kung anong paraan ba yung pag-aalaga mo. Poultry ba ito or gagala mo. So, yun nga, kung sa breeder lang talaga ay wala po talaga makakatalo sa itik Pinas dito sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas talaga is kaki talaga yun. Itik Pinas, tas kaki yung mga alagang itik talaga dito. Lalo na yung mga malalaking nagbabalot. Yung malaking nagpipisa na ng mga itlog. Yun sila talaga. Yung hinahanap talaga nila is magandang breeder po talaga. At yun nga po, kabibi Franklin Del Mundo, yun po yung mga katanungan nyo. Sana nga po ay nasagot ko din po yun kahit papaano. Pero sana nga po, kabibi, ay makatulong din po ako kahit papaano sa explain ko ngayon. At yun nga, kung may mga katanungan din po kayo, mag-comment lang po kayo dyan, negatibo or positibo, at baka sa susunod na mag-update tayo is yung tanong nyo na naman po yung sasagutin ko. Yun nga, lagi kong sinasabi, disclaimer lang po sa mga nag-aalaga na po ng mga itik na dekada na po yung karanasan, is ito pong ini-explain ko or sinishare ko po sa inyo ay base lang din po ito sa karanasan ko po bilang mangiitik dito po sa paraan po ng pagpapastol. At yun lang muna kabebe, sana nga po ay suportahan nyo nga po itong videos ko. At yun lang po mga kabebe, sana nga po ay nakatulong po yung tanong din po ni Sir sa atin kung ano bang breed po yung maganda. At yun nga, sana nga din po ay nabigyan din po kita ng idea kung saan sa dalawa yung gusto mo. Itik Pinas ba or itik Pateros? Kung saan man doon sa dalawa mga kabebe is swak na negosyo po itong papasukin mo. Lalo na po at ganitong paraan lang po yung ginagamit natin na area. At yun nga po, shout out nga po kay Sir Ronaldo Agustin from Saudi Arabia po. Thank you po sir sa panonood po. At yun nga, sana nga po ay
pagdating ng panahon ay mag-iitik ka din po. At yun nga, abangan din po natin. At yun nga po mga kabebe, abangan din po natin yung mga komento nyo. Negatibo at positibo is walang problema po. At baka sa susunod na tanong mo ay ikaw na naman din po yung sasagutin po natin dito po sa videos ko po. At yun lang muna mga kabebe, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!